Noong August 27, 1997, kasagsagan ng taglamig sa Australia. Nagsasagawa ng isang controlled burn ang grupo ng mga bombero sa Watagan Forest sa Central Coast ng New South Wales, humigit kumulang 11 kilometers sa timog ng Cessnock. Karaniwan lang ang operasyong iyon. Sinusunog nila ang mga tuyong damo at halaman sa gilid ng kalsada para mabawasan ang panganib ng malalaking bushfire kapag dumating ang tag-init. Isinasagawa ang operasyon na malapit sa daan papunta sa Heaton Lookout. Habang pinapatay nila ang natitirang mga baga, may dalawang bomberong nakapansin ng isang lumang maleta na nakahandusay sa gilid ng matarik na bahagi ng lupa. Ilang metro lang ang layo mula sa kalsada. Bahagya pa itong umuusok at halatang tinamaan ng apoy ang labas nito. Sa una, inakala nilang isa lang itong basurang ilegal na itinapon sa kagubatan. Kaya, nilapitan nila ito para tingnan. Pagbukas nila ng maleta, bumungad ang isang puting plastic bag. Dahil sa init, bahagya na itong nakabuka at doon nila nakita ang isang bungo ng tao. Sa laki pa lang nito, malinaw na agad sa kanila ang isang nakakatakot na katotohanan. Isa itong bata. Agad na ipinatawag ang mga pulis at crime scene investigators. Hindi nagtagal, isinara ang paligid ng Heaton Lookout habang sinisimulan ang masusing pagproseso sa pinangyarihan. Habang kinukuhanan ng litrato at idinodokumento ang lugar, may isang investigador na bumaba pa ng kaunti sa dalisdis para mas makita ang paligid. Doon siya nakakita ng isa pang maleta. Hindi ito nasunog at wala ring bakas na naapektuhan ng apoy. Dahil magkalapit ang dalawang maleta, naniwala agad ang mga investigador na may koneksyon ng mga ito. Maingat nilang inihaon ang parehong maleta at inilatag sa isang trapal sa tabi ng kalsada para isa-isang suriin. Unang binuksan ang mas malaking maleta. Pag-alis sa mga gamit na nasa ibabaw, tumambad ang halos kumpletong kalansay ng isang babaeng nasa hustong gulang. Sa sandaling iyon, nagbago ang direksyon ng kaso. Hindi na ito simpleng investigasyon tungkol sa pagkamatay ng isang bata. Isa na itong pinaghihinalaang double homicide. Nang masuri ng mabuti ang mga labi ng babae, napansin ng mga forensic investigator na may plastic bag na nakabalot sa kanyang ulo, kaparehong detalye ng nakita sa bata. Nakatali rin ang kanyang mga kamay gamit ang manipis na lubid na umaabot hanggang sa kanyang mga paa, dahilan para magdikit ang kanyang mga bukong-bukong. Ang paraan ng pagkakatali ay tinatawag na hogtied. Mahigpit na hinihila ang mga kamay at paa papunta sa iisang bahagi ng katawan. Halos imposibleng makagalaw. Pagkatapos nito, ibinaling nila ang pansin sa mas maliit na maleta. Pagbukas nila, tila normal lang ang laman nito. Maayos na nakatiklop ang mga damit. Parang may naghanda lang ng gamit para sa isang biyahe. Pero habang isa-isang inaalis at itinatala ang bawat laman, may isa na namang puting plastic bagang lumitaw. At sa loob nito, isa pang bungo ng bata. Sa puntong iyon, kumpirmado na. 3 na ang naging biktima. Isang babae at 2 maliliit na anak. Pare-pareho silang nakakapos. Pare-pareho ring may plastic bag na ibinalot sa ulo. At bago iniwan sa gitna ng kagubatan, itinago muna silang lahat sa loob ng mga maleta. Ang nakitang iyon ang naging simula ng isa sa pinakamalaking homicide investigation sa kasaysayan ng Australia. Makapal ang kagubatan ng Watagan Forest. Puno ito ng matatarik na burol, mababatong bangin at malalalim na ravine. Ayon sa mga residente, matagal nang ginagamit ang bahaging iyon bilang tapunan ng mga ilegal na basura dahil sa sobrang liblib nito at hirap marating ng mga sasakyan. Naniniwala ang mga investigador na iyon mismo ang dahilan kung bakit napili ang lugar.
Posibleng inisip ng salarin na walang makakatuklas sa mga bangkay. At kung hindi isinagawa ang controlled burn noong araw na iyon, maaaring nanatiling nakatago ang mga labi sa loob ng maraming taon o baka hindi na natagpuan kailanman. Isinailalim sa autopsy ang 3 biktima. Walang nakita sa x-ray na anumang tama ng bala, metal fragments o palatandaan ng matinding paghampas. Sinuri rin ng mga forensic expert ang bawat buto kung may hiwa ng kutsilyo o anumang bali, pero wala silang nahanap. Sa kabila ng masusing pagsusuri, wala pa ring malinaw na ebidensya kung paano sila pinatay. May isang detalye lang na paulit-ulit na bumabalik sa isip ng mga investigador. Lahat ng biktima ay may plastic bag na mahigpit na nakabalot sa ulo at leeg. Batay sa lahat ng ebidensyang nakalap, iyon ang naging pinakamalakas nilang teorya. Malamang na namatay ang 3 dahil sa suffocation o pagkakasakal sa kakulangan ng hangin. Pero kahit alam na nila kung paano posibleng namatay ang mga biktima, may isang napakahalagang tanong ang nananatiling walang sagot. Sino sila? Hindi rin matiyak ng mga investigador kung gaano nakatagal naroon ang mga bangkay. Posibleng ilang buwan pa lamang, pero posible ring ilang taon na. Sinuyod nila ang mga ulat ng mga nawawalang tao sa lugar, pero walang tumugma. Doon nila naisip ang isa pang posibilidad. Baka hindi taga roon ang mga biktima. Baka dinala lamang sila sa Watagan Forest matapos patayin sa ibang lugar. Isa-isang binalikan ng homicide squad ang napakaraming missing person reports. Sa dami ng kanilang sinuri, may isang kaso ang agad na umagaw ng kanilang pansin. Isang babae at 2 niyang anak na misteryosong nawala sa isang lugar sa hilaga ng Sydney noong huling bahagi ng 1996. Ang babae ay si Chan Park na mas kilala rin sa pangalang Susan Park. 31 years old siya. Ang kanyang anak na lalaki na si Andrew ay 3 taong gulang, habang ang kanyang anak na babaeng si Amy ay halos 2 taong gulang pa lamang. Iniulat silang nawawala mula sa kanilang apartment sa East Parade Eastwood noong October 1996. Humigit kumulang 10 buwan bago matagpuan ang 2 maleta sa Watagan Forest. Dahil dito, nagsimulang hukayin ng mga investigador ang buong buhay ni Susan Park. Tubong China si Susan. Pagdating niya sa Australia, nagtrabaho siya sa isang Chinese restaurant sa Brisbane na pagmamay-ari ng kanyang tiyuhin. Doon niya nakilala ang lalaking kalaunan ay naging kanyang asawa. Kalaunan nanirahan sila sa Australia at doon pinalaki ang kanilang 2 anak. Ang mismong taong nag-ulat na nawawala si Susan at ang 2 bata ay ang kanyang asawa, si Nick Park, isang Korean immigrant na nakatira sa Sydney, at siya rin ang biological na ama ni na Andrew at Amy. Sa mga susunod na araw ng investigasyon, unti-unting mapupunta sa kanya ang sentro ng atensyon ng mga otoridad dahil habang mas marami silang natutuklasan, mas maraming tanong ang nagsisimulang lumitaw. Nang matagpuan ng mga pulis ang 3 bangkay sa loob ng 2 maleta sa Watagan Forest, wala na sa Australia si Nick Park. Pero para maintindihan kung bakit siya ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng mga investigador, kailangan nating bumalik ng halos 10 buwan sa panahong unang iniulat na nawawala si Susan Park at ang 2 nilang anak. Noon, isa pa lamang itong ordinaryong missing person case. Noong October 1996, nagtungo ang mga pulis sa apartment ng pamilya sa Eastwood upang kausapin si Nick. Tinanong siya kung nasaan sina Susan, Andrew at Amy. Ayon kay Nick, bumiyahe na raw ang mag-iina papuntang Brisbane, Queensland at pansamantala silang nakikitira sa tiyuhin ni Susan. Dagdag pa niya, balak na raw nilang tulugang lumipat doon matapos maibenta ang kanilang mga gamit sa Sydney. Sinabi rin niyang naiwan siya para tapusin ang pag-iimpake at pagbebenta ng mga natitirang gamit sa apartment. Kinabukasan daw,
Susunod na rin siya sa Brisbane sakay ng eroplano. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa kanyang kwento. Mukha itong normal na plano ng isang pamilyang lilipat ng tirahan. Bago umalis ang mga pulis, tinanong pa nila kung nasa bahay lang ba siya buong araw. Sumagot si Nick ng oo. Mag-iimpake lang daw siya, pero ilang oras lang ang lumipas, biglang nag-iba ang direksyon ng imbestigasyon. Nakipag-ugnayan ng mga pulis sa tiyuhin ni Susan sa Brisbane at ang sagot nito, hindi raw pumunta si Susan pati ang dalawang bata. Mas nakakagulat pa rito, sinabi niyang halos 6 na buwan na niyang hindi nakakausap ang kanyang pamangkin. Ibig sabihin, hindi totoo ang kwento ni Nick Park. Agad bumalik ang mga pulis sa apartment sa Eastwood, pero huli na ang lahat. Wala nang sumasagot sa pinto. Tahimik ang buong unit at mukhang wala ng tao sa loob. Sunod nilang kinausap ang mga kapitbahay. May isang kapitbahay na nagsabing huli niyang nakita si Susan 11 araw bago dumating ang mga pulis. Naalala pa niya ang huli nilang naging pag-uusap. Ayon kay Susan, tila may pag-asa pa raw silang magkabalikan ni Nick. Dahil sa impormasyong iyon, may isa pang mahalagang detalye ang lumabas. Bago mawala si Susan, halos 1 buwan nang hiwalay ang mag-asawa. Habang lumalalim ang imbestigasyon, nalaman ng mga pulis ang dahilan. May ibang babae si Nick. Matagal niya itong itinago kay Susan. Sinasabi niyang may night shift siya sa trabaho o kaya'y natutulog sa bahay ng isang kaibigan. Pero bandang September 1996, nalaman ni Susan ang katotohanan. Halos 1 taon na pala ang relasyon ni Nick sa ibang babae. Ayon sa mga kamag-anak, labis na naapektuhan si Susan. May nagsabi pang minsan niyang sinubukang kitilin ang sariling buhay matapos uminom ng napakaraming alak. Bago iyon, nakatawag pa siya sa isang kamag-anak. Dahil sa pag-aalala, agad itong nagtungo sa bahay at tumawag ng emergency services. Hindi lang para kay Susan, kundi pati na rin sa kaligtasan ng 2 bata. Sa mga unang araw ng imbestigasyon, isa ito sa mga posibilidad na sinuri ng pulisya. Baka sa sobrang bigat ng kanyang pinagdaraanan, nasaktan muna ni Susan ang kanyang mga anak bago siya nagpatiwakal. Pero tuluyang nabasag ang teorya ngayon nang matagpuan ang mga maleta sa Watagan Forest. Hindi iyon mukhang kaso ng pagpapakamatay. Ang 3 biktima ay nakakapos. May plastic bag sa kanilang mga ulo at maingat na itinago sa loob ng 2 maleta bago iniwan sa gitna ng kagubatan. Iisa lang ang malinaw, may ibang taong gumawa nito at sa panahong nagsisimulang mabuo ang piraso ng palaisipan, matagal nang wala sa Australia si Nick Park. Ilang araw lang matapos huling makita si Susan at ang mga bata, sinubukan ni Nick at ng kanyang kalaguyo na si Demi Huang na umalis ng bansa. Dahil naghihinala na ang mga pulis, naabisuhan na nila ang mga otoridad sa paliparan kung sakaling magpakita si Nick. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng tawag mula sa customs. Nasa airport si Nick at Demi at malapit nang sumakay ng international flight. Pero may isang malaking problema. Wala pa ring ebidensyang may nagawang krimen. Sa opisyal na record, nawawala pa lamang sina Susan at ang kanyang 2 anak. Wala pang legal na batayan para pigilan si Nick. Bago lumipad ang eroplano, umakyat ang mga federal officer at muli siyang kinausap. Pareho pa rin ang kanyang kwento. Sinabi niyang nasa Queensland ang kanyang pamilya, habang siya naman ay pupunta lang sa South Korea para dalawin ng isang kamag-anak na may sakit. 10 araw lang daw ang biyahe. Pagkatapos nito, babalikan na siya sa Sydney. Nang tingnan ng mga otoridad ang kanyang ticket, kumpirmadong round trip nga ito. At dahil wala silang sapat na dahilan para aristuhin o pigilan siya, pinayagan siyang umalis. Pero hindi na siya kailanman bumalik. Lumipas ang 10 araw, naging mga linggo, hanggang naging mga buwan, nanatili si Nick sa South Korea.
kasama ang kalaguyong si Demi Huang. Samantala sa Australia, unti-unti nang nakikilala ang mga biktima. Sa pamamagitan ng dental records ni Susan at ng mga personal na gamit na natagpuan sa loob ng mga maleta, tuluyan nang nakumpirma ng mga forensic investigator ang kanilang pagkakakilanlan. Opisyal ng hindi missing person case ang hawak ng pulisya. Isa na itong triple homicide. Habang lumalawak ang investigasyon, halos lahat ng posibleng motibo ay isinama sa listahan. May mga nagsabing baka may kinalaman ito sa organized crime. May iba namang nagbanggit ng prostitusyon. May nagsuspitsang may kaugnayan sa utang sa sukal. At mayroon ding naniniwalang isa lamang itong matinding kaso ng alitang mag-asawa. Isa sa pinakaunang seryosong teorya ay ang posibilidad na sangkot ang Korean organized crime. Kilala si Nick Park na mahilig magsukal. Ilang buwan bago mawala si Susan, nagbukas ang isang pansamantalang kasino sa Sydney. Ayon sa mga ulat noon, maraming illegal money lender ang nag-aabang sa mga nalulubog sa utang dahil sa sukal. May impormasyon ding natanggap ang mga otoridad mula sa ibang bansa na may ilang loan shark group na gumagamit ng pananakot, pananakit at iba pang mararahas na paraan para masingil ang kanilang mga pautang. Dahil dito, sinuri ng mga investigador ang posibilidad na sina Susan at ang kanyang mga anak ang naging punteriya dahil sa mga utang ni Nick. Pero habang tumatagal ang investigasyon, humihina ang teoryang iyon. Ayon sa mga kamag-anak ni Susan, isa siyang masipag at responsableng tao. Noong bagong dating pa lamang siya sa Australia, umutang siya ng mahigit 20,000 Australian dollars sa kanyang tiyuhin. Nagtrabaho siya sa restaurant nito hanggang sa mabayaran niya ang bawat sintimo. Para sa kanyang pamilya, malinaw ang ibig sabihin noon. Hindi si Susan ang uri ng taong masasangkot sa iligal na gawain para lang kumita. Pero kahit ganoon, hindi pa rin binaliwala ng pulisya ang anggulo ng organized crime. Isang task force na nakatuon sa Asian organized crime ang isinama sa investigasyon. Naglibot pa ang mga detective sa iba't ibang brothel sa inner city ng Sydney. Dala ang litrato ni Susan. Umaasang may makakakilala o makapagbigay ng kahit maliit na impormasyon. Pero sa huli wala silang nahanap. Walang ebidensyang nag-uugnay kina Susan o Nick sa anumang sindikato. Unti-unti tuluyan nang isinantabi ang teoryang iyon. Habang isa-isang nawawala ang ibang posibleng lead, isa lang ang lalong bumibigat ang pangalan, si Nick Park. Kumuha ng search warrant ang mga pulis para halughugin ang apartment ni Susan sa Eastwood. Sa loob, tila handa na nga ang bahay para sa paglipat. Wala na ang bedsheet sa kama. Halos walang laman ang mga cabinet. Marami sa mga gamit ay nakaimpake. Pero may isang bagay na kapansin-pansin. Walang bakas ng gulo, walang dugo, at walang biological evidence na magpapakitang may nangyaring marahas na krimen sa loob ng apartment. Sinuri rin nila ang apartment na tinitirahan ni Nick at Demi Huang. Pero ganoon din ang resulta. Wala pa ring pisikal na ebidensyang direktang mag-uugnay sa kanila sa tatlong pagpatay. Dahil halos wala silang mahawakang forensic evidence, napilitan ng mga investigador na bumalik sa isa sa pinaka-importanting hakbang sa isang missing person investigation, ang pagsusuri sa financial records ng mga biktima. Isa sa mga unang sinuri ng mga investigador ay ang mga bank account ni Susan. May isang account siya sa Commonwealth Bank. Nang busisiin nila ang records, may isang transaksyon ang agad na nakatawag ng pansin. Noong October 24, 1996, halos isang linggo matapos huling makita sina Susan at ang kanyang dalawang anak, na-withdraw ang natitirang 300 Australian dollars sa kanyang account. Over the counter ginawa ang transaksyon. Hindi lang iyon, natuklasan din nilang na-withdraw ang 400 Australian dollars mula sa mga bank account ni na Andrew at Amy. Pagkatapos noon, wala nang natirang laman ang mga account ng mga bata. Sa umpisa,
Inisip ng mga investigador na baka si Susan mismo ang kumuha ng pera. Kung ganoon, posible pa rin buhay siya noong panahong iyon. Pero may isang detalye ang hindi nila maipaliwanag. Nangyari ang withdrawal sa isang sangay ng Commonwealth Bank sa Ashfield. At ayon sa mga nakakakilala kay Susan, wala siyang anumang dahilan para pumunta roon. May isa lang na taong konektado sa lugar na yon, si Nick Park. Doon siya nakatira kasama ang kanyang kalaguyong si Timmy Huang. Dahil dito, hiningi ng mga pulis ang security camera footage ng bangko noong araw ng withdrawal. Nang mapanood nila ang video, hindi si Susan ang babaeng nasa counter, kundi ang kalaguyo ng asawa nitong si Timmy Huang. Isa pang impormasyon ang lumabas habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa parehong panahon, nagpunta rin si Timmy sa isang car rental agency. Pero kahit kahinahinala ang mga galaw niya, hindi pa rin yun sapat para direktang idiin si Nick sa pagpatay. Kaya mas lalo pang hinukay ng mga investigador ang ebidensya. Kinuha nila ang withdrawal slip sa account ni Susan, pati ang mga dokumentong ginamit para isara ang mga bank account ng dalawang bata. May isang mahalagang detalye rito. Si Susan lang ang may otoridad na pumirma para sa mga account ng kanyang mga anak. Ipinadala ang lahat ng dokumento sa isang forensic handwriting expert. Nang matapos ang pagsusuri, iisa ang naging resulta. Peke ang lahat ng signatures. May isang taong ginaya ang sulat kamay ni Susan para ma-withdraw ang natitirang pera ng buong pamilya. Pero hindi pa doon natapos ang forensic examination. Isinailalim din sa fingerprint analysis ang mga dokumento. Dahil papel ang ebidensya, gumamit ang mga forensic specialist ng espesyal na chemical process para lumabas ang mga nakatagong fingerprint at palm print. At may nakita sila. Sa form na ginamit para isara ang account ng 3 taong gulang na si Andrew, may malinaw na lumitaw na left hand palm print. Sinuri nila kung kanino ito maaaring pag-aari. Walang criminal record si Timmy Huang, kaya wala silang fingerprint o palm print na maihahambing. Pero iba ang sitwasyon ni Nick. Noon pa man, nasangkot na siya sa isang maliit na kaso ng fraud. Dahil doon, nasa police database na ang kanyang fingerprints at palm prints. Nang ikumpara ang dalawang record, eksaktong nagtugma ang mga ito. Ang palm print na nasa dokumento ay kay Nick Park. Isa itong napakalaking hakbang sa kaso. Dahil sa unang pagkakataon, may pisikal na ebidensyang direktang nag-uugnay kay Nick sa mga dokumentong ginamit para isara ang bank account ng sarili niyang anak. At kasabay nito, naikabit din siya sa iligal na pagkuha ng natitirang pera ng kanyang pamilya. Habang lumalakas ang kaso laban kay Nick, isa pang tanong ang kailangang sagutin ng mga investigador. Saan mismo nangyari ang mga pagpatay? Binalikan nila ang mga plastic bag na nakabalot sa ulo ng 3 biktima. May nakitang manufacturing batch number ang mga forensic expert. Sinundan ng mga pulis ang numerong iyon hanggang sa isang tindahan sa Marshfield. Nang ipakita nila ang litrato ni Susan sa may-ari ng tindahan, agad niya itong nakilala. Regular daw itong namimili roon. Hindi nito itinuro kung saan naganap ang krimen, pero may mahalaga itong ipinahiwatig. Malaki ang posibilidad na ang mga plastic bag na ginamit sa pagpatay ay galing mismo sa bahay ni Susan. Samantala, bumalik din ang mga investigator sa Watagan Forest. Malapit sa lugar kung saan iniwan ang mga maleta, napansin nila ang mga lumang bakas ng gulong sa gilid ng kalsada. Matigas na ang lupa nang makita ang mga marka. Palatandaan nitong minsang huminto roon ang isang sasakyan at malamang doon ibinaba ang 2 maleta. Habang pinagsasama-sama ang forensic evidence, testimonya ng mga saksi at iba pang impormasyon, unti-unti nang nabubuo sa isip ng mga investigador ang buong pangyayari. Pero may isang tanong na nananatiling mahirap sagutin. Bakit? Bakit papatayin ng isang ama ang sarili niyang asawa? Ang 3 taong gulang niyang anak
at ang halos 2 taong gulang niyang anak na babae. Kung gusto lang naman ni Nick na magsimula ng bagong buhay kasama ang kalaguyong si Demi Huang, pwede naman siyang umalis ng Australia. Hindi niya kailangang pumatay. Kaya patuloy na naghanap ang mga investigador ng isang pangyayaring maaaring nagsilbing mitsa ng krimen at kalaunan may nakita silang posibleng sakot. Matapos ang naunang pagtatangka ni Susan na kitilin ang sarili niyang buhay, nagsimula siyang magpakonsulta sa isang psychologist. Sa kanilang counseling sessions, pinayuhan siyang tiyaking may sapat na suportang pinansyal para sa kanya at sa kanyang mga anak. Dahil dito, nagsumiti siya ng aplikasyon para sa child support. Noong kalagitnaan ng October 1996, ipinadala ang opisyal na abiso sa address ni Nick sa Ashfield. Pinaniniwalaang natanggap niya ito bandang October 17. Para sa mga investigador, posibleng iyon ang mismong sandaling nagbago ang lahat. Ayon sa kanilang teorya, doon na pagtanto ni Nick na obligado siyang magbigay ng pangmatagalang suportang pinansyal kay Susan at sa 2 anak. At para sa isang taong may problema sa sukal at hirap pa rin sa pera, maaaring iyon ang naging motibo. Lalo pang tumibay ang hinalang ito nang tingnan nila ang mga ginawa ni Nick pagkatapos ng mga pagpatay. Inubos niya ang laman ng mga bank account ng pamilya, ibinenta ang mga gamit sa bahay, at isinangla pa ang ilang ari-arian. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, humigit kumulang 2,200 Australian dollars lang ang kabuoang perang nakuha niya bago tuluyang tumakas palabas ng Australia. Kalaunan, tumistigo si Demi Huang at ang kanyang mga sinabi ay lalo pang nagpabigat sa kaso laban kay Nick Park. Ayon kay Demi, mali ang unang hinala ng mga investigador. Hindi raw ginamit ni Nick ang perang kinuha mula sa bank account ni Susan at sa 2 bata para bumili ng plane ticket. Sa halip, dinala niya ang pera sa isang kasino at doon niya ito isinugal hanggang maubos. Sa puntong iyon, sapat na ang ebidensyang hawak ng pulisya. Sinimulan na ng mga otoridad sa Australia ang proseso para maibalik si Nick Park mula sa South Korea. Pero hindi naging madali ang paghahanap sa kanya. Bihira siyang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Sa isa sa kakaunting tawag na ginawa niya, sinabi niyang nagtatrabaho siya sa isang English language school. Pero nang puntahan iyon ng mga pulis sa South Korea, wala na siya roon. Muli na naman siyang naglaho. Matapos ang malawakang paghahanap, tuluyan ding natuntun si Nick. Naaresto siya at na-extradite pabalik sa Australia. Halos 1 taon at 7 buwan na ang lumipas mula ng paniwalaan ng mga investigador na pinatay niya si Susan, Andrew at Amy. Pagdating niya sa Australia, nanatiling tikom ang kanyang bibig. Tumanggi siyang makipagtulungan sa mga investigador. Pero si Demi Huang, nagpasya siyang magsalita. Sa kanyang salaysay, sinabi niyang natanggap ni Nick ang child support notice sa apartment nila sa Ashfield noong October 17, 1996. Pagkabasa pa lang daw niya rito, kitang-kita na agad ang matinding galit ni Nick. Kinabukasan, madaling araw ng October 18, pumunta raw si Nick sa apartment ni Susan sa Eastwood. Bandang 3:00 hanggang 4:00 ng umaga tumawag siya kay Demi. Hanggang ngayon, isa pa rin sa pinakinatatakutang bahagi ng kaso ang sinabi niya sa tawag na yon, na ayos na ang lahat ng problema. Magiging maayos din ang lahat. Sa mga sumunod na araw, isa-isang isinagawa ni Nick ang mga hakbang para pagtakpan ng nangyari. Piniki niya ang mga dokumentong kailangan para maisara ang bank account ng kanyang mga anak. Sa mismong mga papel na iyon, naiwan ang palm print na kalaunan ay naging isa sa pinakamahalagang ebidensya laban sa kanya. Pagkatapos nito, umupa siya ng sasakyan. Inamin ni Demi na kasama siya noong gabing iyon. Ayon sa kanyang testimonya, nagtungo sila sa apartment ni Susan. Nanatili lang siya sa loob ng kotse, habang si Nick pumunta sa apartment. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ito na may dalang 2 maleta. Isa-isa niyang inilagay ang mga ito sa trunk ng sasakyan.
Pagkatapos, nagmaneho sila pahilaga ng Sydney patungo sa isang liblib na kagubatan. Hindi matukoy ni Demi ang eksaktong lugar, pero inilarawan niya itong masukal na kagubatan na may makitid na dirt road. Pagdating doon, inilabas ni Nick ang 2 maleta at basta na lamang itinapo ng mga ito sa masukal na bahagi ng kagubatan. Pagkatapos noon, tahimik silang bumalik sa Sydney. Inamin din ni Demi na siya ang nag-withdraw ng pera mula sa bank account ni Susan. Pero ayon sa kanya, ginawa lang niya iyon dahil sa inutusan siya ni Nick. Bilang kapalit ng kanyang testimonya, inalok ng prosekusyon si Demi ng immunity laban sa kasong fraud. Pero may isang mahalagang kondisyon. Hindi nito ginagarantiya na ligtas siya kung sakaling may lumabas na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa mga pagpatay. Sa madaling salita, may posibilidad pa rin siyang makasuhan ng murder. Sa kabila ng panganib na iyon, kusang loob siyang bumalik sa Australia upang tumistiko. Para sa mga investigador, malaking indikasyon iyon na hindi siya direktang sangkot sa mismong pagpatay. Sa huli, hindi siya kailanman nakasuhan ng murder at kalaunan ay bumalik siya sa South Korea. Pinagsama-sama ng prosekusyon ng kanyang testimonya, ang forensic evidence at ang iba pang circumstantial evidence. Sapat iyon para kumbinsihin ng hurado. Napatunayang nagkasala si Nick Park sa pagpatay kina Susan, Andrew at Amy. Noong August 2000, hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. May minimum non-parole period siyang 19 na taon at 6 na buwan. Sa ilalim ng hatol na iyon, maaari lamang siyang isaalang-alang para sa parol bandang 2028. Isa sa mga pangunahing investigador sa kaso ang nagsabing sa lahat ng homicide na kanyang nahawakan sa buong karera, isa ito sa pinakamabigat at pinakamahirap kalimutan. Marami na siyang nakita, marami na siyang naimbestigahan, pero ang pagpatay sa isang ina at 2 nitong maliliit na anak na natiling isa sa pinakanakayayanig na kasong kanyang hinarap. Sa isip ng marami, doon na sana nagtatapos ang kwento. Nahuli na ang salarin, nahatulan na siya. Pero mayroon pang isang huling kabanata. At marahil, ito ang pinakamasakit sa lahat. Kahit natapos na ang paglilitis, hindi pa rin naihahatid sa huling hantungan sina Susan, Andrew at Amy. Nanatili ang kanilang mga labi sa morgue sa Newcastle sa loob ng 11 taon. Walang kumukuha, walang nag-aayos ng kanilang liping. Si Nick nasa kulungan. Ang kanyang mga kamag-anak sa Sydney ay tumangging akuin ng responsibilidad. Ganoon din ang mga kamag-anak ni Susan sa Brisbane. Samantala, ang kanyang malapit na pamilya ay nasa China. Sa huli, parang wala nang natirang maghahatid sa kanila sa kanilang huling hantungan. Pero may isang tao na tumangging hayaan niyong mangyari. Si Inspector Peter Fox. Kasama na siya sa kaso mula pa noong August 27, 1997, ang araw na natanggap niya ang tawag tungkol sa mga labi ng tao na natagpuan sa Watagan Forest. Noon, detective sergeant pa lamang siya sa Cessnock. Habang tumatakbo ang investigasyon, naglakbay pa siya patungong China para makilala ang pamilya ni Susan. At doon niya nakita kung gaano kalalim ang iniwang sugat ng krimeng ito. Pagsapit ng 2007, nalaman ni Fox ang isang nakakapanlumong balita. Kapag walang kumilos, i-cremate ang 3 biktima bilang mga unclaimed remains at ililibing sila sa isang puntod na walang pangalan. Hindi niya iyon hinayaang mangyari. Siya mismo ang nag-asikaso ng cremation. Pagkatapos, iningatan niya sa kanyang opisina ang 3 urn habang patuloy na sinusubukang maibalik ang abo sa pamilya ni Susan sa China. Pero tumanggi ang pamilya. Para sa kanila, dahil ipinanganak sa Australia sina Andrew at Amy, mas nararapat na manatili silang kasama ng kanilang ina sa bansang iyon. Sa halip, humiling sila ng isang Buddhist funeral. Noong 2009, isinagawa ang service na yon sa Nantin Temple malapit sa Wollongong. Dumalo si Inspector Peter Fox at ang kanyang asawa.
Habang isinasagawa ng mga Buddhist monk ang huling ritual para kina Susan, Andrew at Amy, may isang victim support worker na naroon ang nagbahagi ng isang tagpong hindi niya malilimutan. Matapos ang seremonya, lumapit ang isa sa mga monghe kay Inspector Fox at sinabi nito, panahon na para bitawan ng bigat na matagal na niyang dala. Nang tanungin si Fox tungkol sa mga salitang iyon makalipas ang maraming taon, simple lang ang kanyang isinagot. Sa wakas, natagpuan na rin niya ang kapayapaan dahil alam niyang matapos ang napakahabang panahon, nabigyan na rin ng maayos at marangal na pamamaalam si Susan at ang dalawa nitong munting anak. Hanggang ngayon, nananatiling isa ang Watagan Forest Suitcase Murders sa mga pinakatanyag na homicide case sa kasaysayan ng Australia. Isang kasong naglantad sa malagim na pagpatay sa isang ina at sa kanyang dalawang anak. Nagdala ng hustisya sa pamamagitan ng pagkakahatol sa kanilang pumatay at nagtapos hindi sa isang arrest o hatol sa korte, kundi sa isang simpleng kilos ng malasakit mula sa isang imbestigador na tumangging hayaan na tuluyan silang makalimutan. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!